Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Makalipas ang 30 minuto, sa bahay ni Ashton. Tulungan ninyo kami. Sigaw ng nakataling si Samantha. Hindi kailanman pumasok sa isipan ni Samantha na gagawa ng ganitong klase ng bagay ang inaasahan niyang magiging asawa ng kanyang anak. Pareho silang nakatali ng anak niyang si Lily sa mga sandaling ito. SHH, sabi ni Ashton habang nilalagay ang kanyang daliri sa kanyang mga labi para mapatahimik ang dalawa. Huwag na kayong sumigaw dahil wala rin namang makakarinig sa inyo kahit na anong sigaw pa ang gawin nyo. Mas makapal ng 3 beses kaysa sa normal na pader ang mga pader ng bahay ko. Kaya huwag na kayong magsayang ng lakas. Sabi ng masiglang si Ashton. Nagsara ng husto ang mga kamao ni Samantha habang namumula ang kanyang mga mata. Huwag kang magpadalos-dalos, Ashton, isa kang talentadong bata na may magandang kinabukasan, huwag mong sirain ang kinabukasan mo. Manahimik ka. Mabilis na naglakad si Ashton papunta kay Samantha, sinabunutan niya ito at sinabing sirain ang kinabukasan ko. Magpapakatotoo na ako sa iyo, sira na ang kinabukasan ko. Nakipaglaban at nagtiis ako para sa aking negosyo sa loob ng 10 taon, at ngayong nagsisimula ko ng anihin ang mga paghihirap ko, inalis naman ako ng pamilya Darby sa aking kumpanya. Ano? Ano ang sinabi mo? Nagugulat na sinabi ni Lily. Pinaalis ka nila sa kumpanya. Hindi ba't ibinenta mo ang kumpanya mo para maibili ako ng Worship of Crystal? Haha! Tumawa si Ashton at dahan-dahang tumayo mula sa kanyang higaan. Naniwala ka naman sa kalokohang pinagsasabi ko. $30 million lang ang net worth ko, pero naisip mo pa ring gagamitin ko ang $30 million na ito para maibili ka lang ng isang pairs ng heels. Nahihibang ka na siguro. Isinara ni Ashton ng husto ang kanyang mga kamao at sinabing, Oo, maganda at sexy ka nga, pero hindi pa rin ito dahilan para tumaas ang tingin mo sa iyong sarili. Sa totoo lang, hindi ako ang nagbigay sa iyo ng mga heels na yan. Inisip ko noon na isa kang klase na Diyos sa Lily, pero mukhang isa ka ring nabubulok na basura. Sigurado akong marami ka ng lalaki na nasamahan, hindi ba? Kasi kung hindi, bakit hindi mo kilala kung sino ang nagbigay ng mga heels na yan sa iyo? Hayop ka, Ashton Adagio! Nagalit dito ng husto si Lily. Gusto niyang sampalin ng 2 beses si Ashton ng malakas. Pero kasalukuyan siyang nakatali kaya hindi niya ito magawa. Napakagat na lang si Lily sa kanyang mga labi hanggang sa halos magdugo na ang mga ito. Nagsindi si Ashton ng isang sigarilyo mula sa kanyang bulsa at hinigop ito bago sabihin. Huwag kayong mag-alala, ingatan ko kayong dalawa mamaya. Isa kang mabuting tao, Ashton, bakit ka nagpadala sa mga nararamdaman mo? Nabablangkong tanong ng nakatitig na si Samantha. Bakit? Ulit ni Ashton habang punong-puno ng pagbagsak ang kanyang mukha. Dahil wala nang natitira sa akin. Pinaalis ako ng mga Darby at tinanggal ang lahat ng ibinibigay nilang suporta sa akin. At alam mo kung bakit? Tumawa ng malakas si Ashton habang sinasabi ito. Tinanong ko ang mga Darby at ang sinabi nila sa akin, inalis daw nila ako dahil mayroon daw akong nabastos na isang tao na hindi ko dapat bastusin. Pero ang nakakatawa pa rito, wala pa rin akong ideya hanggang ngayon kung sino ang nabastos ko. Kaya sumusuko na ako, hindi ko na magagawa pang magpatuloy sa bagsak kong buhay. Ilang taon na rin kitang gusto, Lily, kaya sisiguraduhin kong matutupad ko kahit ang bagay lang na ito ngayong araw. Nagpalitan ng tingin sina Lily at Samantha, parehong nasa gitna ng desperasyon ang mga ito. Nang bigla silang makarinig ng katok sa pinto. Nanginig ang katawan ni Ashton sa sobrang pagkagulat. Mabilis niyang tinuro sina Samantha at Lily at nagbabala sa mga ito, siguradong hindi na kayo makakalabas ng buhay sa sandaling gumawa kayo ng kahit anong ingay. At pagkatapos, sinagot ni Ashton ang tao sa pintuan, sino yan? Hello sir, dumating na po ang mga kandila na in-order niyo, sagot ng isang boses mula sa labas ng pintuan. Dito na nakahinga ng maluwag si Ashton. Isa lang pala itong delivery boy. Umorder siya ng mga kandila noon para sana sa pag-iimbita niya kay Lily na magkaroon silang dalawa ng isang candlelight dinner pagkatapos pumayag ni Grandma Lindon sa kanilang kasalan, pero ngayong nagiba na ang takbo ng mga pangyayari, hindi na ito kailangan pa. Iwan mo na lang iyan sa pinto. Utos ni Ashton.
Pasensya na sir, pero kailangan nyo pong pumirma para ma-verify na tinanggap nyo po ang parcel. Ang dami namang ipinapagawa nito. Sabi ng naiinip na si Ashton habang binubuksan ang pinto. Sa mga sandali ring ito agad na tumingin si Samantha kay Lily. Dalian mong mag-isip ng paraan. Naintindihan ni Lily ang gustong ipahiwatig ni Samantha. Wala na ang epekto ng gamit sa kanyang katawan, pero kasalukuyan pa rin itong nanghihina. Pero matapos itong pilitin na gumalaw, nagawa niyang mailabas ang kanyang cellphone. Dito na siya pa isa-isang pumindot para mag-send kay Daryl ng text message. Nasisiraan ka na ba? Mahinang sermon ni Samantha. Tumawag ka ng pulis? Ano bang maitutulong sa atin ng basurang iyan? Tumawag ka na ng pulis? Namula ang mga mata ni Samantha. Kahit na dumating ang basurang iyon, wala pa rin silang mapapala rito. Pero hindi pa rin siya makapaniwalang iniisip pa rin ito ng anak niyang si Lily. Hindi nagtagal, nagbago ang isip ni Lily at agad na tumawag sa pulis. Sumagot ang pulis sa kabilang linya pero hindi gumawa ng kahit na anong ingay si Lily, at sa halip ay biglang tinap ng walang tigil ang screen ng kanyang cellphone bago agad na ibaba ang tawag. Siguradong pagsisisihan nilang dalawa sa sandaling malaman ito ni Ashton. Professional at dedicated sa kanilang trabaho ang police force ng Donghai City. Kaya kung matalino ang mga call operators nito, siguradong malalaman nilang nasa panganib ang taong tumawag sa kanila. Matapos pumirma ni Ashton sa ipinadeliver niyang mga kandila, inilagay niya ang parcel sa lamesa, at muling naglakad pabalik sa higaan na kanyang kinaupuan kanina. Hindi na makapagpigil pa si Ashton matapos makita ang dalawang mga nagagandahang babae sa kanyang harapan. Samantala, sa villa ng mga Lindon, Grandma, narito naman po ngayon ang president ng Poesia Eleganza na si Emily Dickinson. Wow! Nagulat sa mga sandaling ito ang buong villa. Kung masasabi ng marami na mataas na ang reputasyon ni Wayne at Felix sa buong Donghai City, mas mataas naman ng isang level sa dalawang ito ang reputasyon ni Emily. Nasa golden age nito ngayon ang Poesia Eleganza. Sa lahat ng mga cosmetic brands, tanging ang Poesia Eleganza lang ang nakatanggap ng napakataas na mga review habang nangunguna sa sales at maging sa market shares. Maging ang bagong labas nitong crown line ay hindi magagawang makuha o mabili ng kahit na sino. Kilala rin ni Grandma Lindon si President Dickinson. Natitigilang tumingin ang lahat sa pintuan papasok sa venue. Nakasuot si Emily ng business attire at high heels, habang naglalakad kasama ang 5 hanggang 6 na mga maskuladong lalaki sa kanyang likuran. Natigilan ang karamihan sa mga lalaki sa kanilang nakita. Masyadong naging kabigha-bighani ang aura na ipinakita ng papasok na si Emily. Kahit na isa siyang babae, nagawa pa rin ng kanyang aura na i-overwhelm ang pakiramdam ng mga lalaki sa kanyang paligid. Excuse me, nandito po ba si Mr. Darby? Mahinang itinanong ni Emily habang papasok sa hall, nilagay niya rin ang kanyang regalo sa tabi ng kanyang paa. Hindi rin nakalagay sa box ang kanyang regalo na isang grandfather's clock na gawa sa purong ginto. Gaano karaming gold ba ang ginamit sa paggawa nito? Nagulat ng husto ang lahat habang tinititigan ito. Pero ang pinaka nakapagtataka sa lahat ay ang itinanong ni Emily nang makapasok siya sa hall ng villa na katulad ng itinanong ng mga nauna sa kanya. Hinahanap din ito si Mr. Darby. Sino ba talaga si Mr. Darby? Na-flatter dito si Grandma Lindon. Si Emily Dickinson ang taong nakatayo sa kanyang harapan. Nasabik din ng husto ang mga babaeng bisita sa pagdiriwang, hindi na sila nakapagpigil pa at agad na pumaligid kay Emily. Mayroon pa po bang stock ng Crown Line ang kumpanya nyo, President Dickinson? Gusto ko po sanang bumili nito. Ako rin po President Dickinson, nakahanda po akong magbayad ng double para rito. Nakahanda naman po akong magbayad ng halagang mas mataas ng 5 beses sa orihinal nitong presyo. Maaari niyo po ba kaming mapagbentahan ng ilang mga set, President Dickinson? Naglaway ang buong bansa sa Crown Line Cosmetics. Kaya mayroon bang kahit na sino pang babae na hindi humiling na magkaroon nito? Ngumiti si Emily at tumingin sa kanyang paligid. Nadismaya ito nang hindi niya makita si Daryl. Pero tama naman ang naging inquiry ng mga tauhan ni Emily na sa tahanan ng mga Lindon niya matatagpuan si Daryl. Kaya inassume nito na naging maganda ang relasyon niya sa mga Lindon. Habang iniisip ang mga bagay na ito, nagsalita si Emily, "Siyempre, kaibigan ko na rin ang sinumang kaibigan ni Mr. Darby.
Ubus na nga ang crown line sa merkado, pero nagpapasalamat pa rin ako kay MR Darby dahil binago niya ang buhay ko. Kaya hindi magiging problema ang ilang sets kung gagawin ko ito para sa kanya. Talaga? Nananaginip ba ako? Magkakaroon na rin ako ng crown line. Nakaramdam ng pagkasabik ang ilan sa mga babae, pero lingid sa kanilang kaalaman na ang basurang si Daryl na kanilang minamaliit ang MR Darby na tinutukoy ni Emily. Ladies. Sabi ni Emily habang ikinakaway ang kanyang kamay. Sabihin niyo kay MR Darby kung ilang set ng crown line ang gusto ninyo, siya ang magsasabi nito sa akin, mauuna na ako. Iiwan ko na rin ang regalo ko rito. Agad na umalis si Emily matapos nitong magsalita. Sino nga ba si MR Darby, President Dickinson? Tanong ng ilan sa mga babae, pero nakalayo na sa kanila si Emily. Hindi sila magkakaroon ng inaasam-asam nilang crown line kung hindi nila makikita si MR Darby. Kaya nababagabag na nag-usap-usap ang mga babae. Kahanga-hanga talaga na naging ganito kalawak ang mga koneksyon ni Grandma Lendon. Sa mga sandaling ito, hindi na nakapagpigil pa ang kinikilalang ama ng pamilya White na si Claude, kaya lumapit na ito at sinabing, Grandma, mayroong magandang project na sinimulan ang aming pamilya kaya naghahanap kami ng makakapartner namin dito. Paano kaya kung magkaroon ng partnership ang ating mga pamilya para rito? Sino ba si Cloud? Siya ay walang iba kundi ang talentadong ama ng pamilya White. Natigilan ito sa kanyang mga nakita. Sa sobrang lawak ng koneksyon ni Grandma Lendon, ay nagawa nitong makilala sina Wayne at Felix. Nagawa rin siyang irespeto ng mga taong ito na umabot sa pagbibigay ng mga regalong nagkakahalaga ng milyon-milyon sa kanyang kaarawan. Ganito kaganda ang naging koneksyon ni Grandma Lendon, kaya mas maigi kung makikipagpartner ang mga ito sa pamilya Lendon. Sandali lang, MR White. Isang middle-aged na lalaki ang naglakad din papalapit mula sa kanyang kinaupuan. Siya ang presidente ng La Fortuna na si Galen Godfrey. Mayroon din kaming magandang project sa La Fortuna na gusto sana naming ialok kay Grandma Lendon. Nakangiting sinabi ni Galen. Masasabi maging ng isang mangmang na maraming tao, nasa hall ang gustong makipagpartner sa pamilya Lendon matapos ng kanilang mga nakita.